Isang magandang hapon po sa ating lahat. Muli po itong umiinit na namang issue po na gustong isulong ng ilang mga mambatas para mapospon na naman po itong darating na barangay at SK election sa November 2, 2026. Opo mga kabarangay, nakakita na naman po kasi ng butas itong ating ilang mga mambabatas. Alam po ba ninyo mga kabarangay, dapat sana ang ginagawa nitong ating mga mambabatas na ito sa lower man o sa upper house ay kung paano po makagawa ng mga batas na pwedeng makatulong sa ating mga mamamayang Pilipino sa buong bansa. Pero nasa inyo po mga kabarangay kung maniniwala kayo sa aking sasabihin na ito po ay personal interest na naman. Unang-una po, nakakita sila ng butas. Ito nga po, itong krisis na nangyayari hindi lamang po sa ating bansa, maging sa buong mundo. So, naisip na naman po nila na ayon po sa gusto nilang palabasin ay para makatulong yung pondo para sa BSKE, tulong pinansyal. Yes po, sa krisis na nangyayari sa atin. At hindi po yan sinang-ayunan ng COMELEC mga kabarangay. Subalit ito pong si Senping Lacson, na dating idol ko yan, sinabi po niya na may paraan nga at pwede. So yun nga po, yung isi-save daw yun, ilalagay sa savings dahil wala pa sa COMELEC, so pwedeng magamit para sa krisis nga na ito. Ang tanong lang natin, mga kabarangay, maging ng ilang ating mga kababayan, ay after ba ng 6 months wala na bang krisis? Or talaga bang makakatulong itong pagpo-postpone ng halalan para matugunan itong krisis na nangyayari ito? Hindi lamang dito sa atin, sa buong mundo. Mga kabarangay, napakasimple lamang po ng gustong ipahiwatig ng ilang mga mababatas na gustong i-postpone na naman itong halalan. Baka yung iba nga hindi pa naka-recover o nakabawi doon po sa ginastos niya noong nagdaang local election. Kagaya po ng paulit-ulit na sinasabi ko, may mga bataan po yan. May yung mga nakaupo, mga kaalyado po nila yan na maaaring makatulong sa kanila sa 2028 sa pagsabak nilang muli sa politika. At maaari po mga kabarangay na naaamoy nila ng liga siguro na mas marami, baka mas marami yung matatalo kung matutuloy po ang halalan. Kaya yun nga po, nakakita yung ating ilang mambabatas ng butas para i-postpone na naman yan at para nandyan pa rin po at nakaupo yung mga barangay officials po, nakaalyado po nila. At sinasabi rin po na yan nga po, Malacanang bukas para sa pagsusulong na postponement na ito. Kailan pa ba naging sarado yan? Ganun din po yung ilang panawagan daw. Mga panawagan daw para ma-postpone na naman nga ang BSKE. Sino po yung mga nananawagan? Bakit sila nananawagan? Tiyak po, siyempre, yung ilang mga nakaupo na gusto pang magpatuloy sa kanilang serbisyo, may ginawa man sila o wala. So yan lamang po mga kabarangay ang nakikita po nating dahilan kung bakit pati po itong barangay at SK election ay iniugnay at ginagamit dito nga po sa nangyayaring krisis sa ating bansa na dapat po sana ay kanilang tugunan. Ano po, tugunan nila. Wala na ba silang ibang pondo na pwedeng mapagkunan para solusyonan o matugunan, maibsan kahit kaunti itong ating nararamdamang krisis na ito? Hindi ba nila naisip na magkakaroon ng political crisis kapag pinospone na naman o na-postpone na naman po itong barangay at SK election ito? Mga kabarangay, hintay-hintay po, tingnan natin kung isusulong nga po yan at may maaasahan pa ba yung gustong matuloy ito. Kung sakali po na ito po ay dalhin na naman or aprobahan na naman ng Senado
meron pa kaya sa ating mga kababayan na pupunta sa Korte Suprema para ito po ay labanan? Mga barangay, sana nga po ay maging malinaw na. At sana nga po ang tunay at totoong batas ang iiral sa usaping ito.